bulletins ng Philippine Statistics Authority para sa April 2024 Inflation Report. We are pleased to welcome the press and media partners here with us on-site and online po today. Ako po si Janine Almeda, ang inyong host for today's press briefing. Bago po natin simulan ang inflation report, gusto po namin ipahayag na ito ay naka-live stream sa ating PSA Facebook page. Updates are also tweeted on the PSA Twitter X with the hashtag PHCPI. Ngayon, ikinagagalak ko pong ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa mga paggalaw ng presyo ng ating mga bilihin sa Pilipinas itong nakalipas na Abril. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Abril 2024. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 3.8% nitong Abril 2024. Noong Marso 2024, ang inflation ay naitala sa antas na 3.7% at 6.6% naman noong Abril 2023. Ang average inflation mula Enero hanggang Abril 2024 ay nasa antas na 3.4%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Abril 2024 kaysa noong Marso ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay nagtala ng 6.0% inflation at 75.7% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 4.3% inflation, partikular ang sibuyas, at fish and other seafood na may 0.4% inflation tulad ng galunggong. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Abril 2024 kaysa noong Marso 2024 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng transport na may antas na 2.6% inflation. Ito ay may 22.6% share sa pagtaas ng pangkahalatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation para sa transport ay ang mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng gasolina na may 3.3% inflation. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation para sa transport ang pagtaas ng presyo ng diesel na may 4.2% inflation. Pagdating sa antas ng overall inflation nitong Abril 2024, ang pangunahing commodity group na nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 6.0% inflation at 59.7% share. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod: cereals and cereal products na may 16.9% inflation, particular dito ang bigas. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 4.3% inflation tulad ng kamatis, at fruits and nuts na may 6.9% inflation, particular dito ang saging. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Abril 2024 ay ang restaurants and accommodation services na may 5.4% inflation at 13.7% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe and the like na may 5.5% inflation. Ang transport ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Abril 2024. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 2.6% inflation at 6.2% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod: other passenger transport by road na may 3.6% inflation, partikular ang pamasahe sa jeep. Gasolina na may 3.3% inflation at diesel na may 4.2% inflation. Sa 13 commodity groups,
Tatlo ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng inflation nitong Abril 2024 kumpara noong Marso. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 6.0% inflation. Transport na may 2.6% inflation. At information and communication na may 0.5% inflation. Samantala, nagtala naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Abril kumpara noong Marso 2024 ang mga sumusunod na commodity groups. Alcoholic beverages and tobacco na may 4.9% inflation. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 0.4% inflation. Furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 3.1% inflation. Health na may 3.0% inflation. Recreation, sport, and culture na may 3.8% inflation. Restaurants and accommodation services na may 5.4% inflation. At personal care and miscellaneous goods and services na may 3.5% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Marso 2024 ang mga sumusunod na commodity groups. Clothing and footwear na may 3.6% inflation. Education services na may 3.8% inflation. At financial services na may negative 0.6% inflation. Ang core inflation kung saan inaalis ang mga piling food and energy commodities na magalaw ang presyo ay bumagal sa antas na 3.2% nitong Abril 2024. Noong Marso 2024, ang core inflation ay nasa antas na 3.4% at 7.9% naman noong Abril 2023. Pagdating sa National Capital Region, ang headline inflation ay bumagal sa antas na 2.8% nitong Abril 2024. Noong Marso 2024, ito ay naitala sa 3.3% at 7.1% naman noong Abril 2023. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Abril 2024 kaysa noong Marso sa National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 1.4% inflation at 51.3% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels sa National Capital Region ay ang pagbaba ng presyo ng kuryente na may negative 3.1% inflation. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag ng mas mababang antas ng inflation nitong Abril 2024 sa National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 3.8% inflation at 38.7% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang pagbaba ng presyo ng meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 0.2% inflation. Partikular dito ang karne ng baboy mula sa pagtaas ng presyo noong Marso 2024. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Fruits and nuts na may 8.2% inflation gaya ng saging at fish and other seafood na may 1.0% inflation tulad ng tilapia. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Abril ang mga sumusunod. Flour, bread, other bakery products, pasta products, and other cereals na may 3.3% inflation. Fish and other seafood na may 1.0% inflation. Fruits and nuts na may 8.2% inflation gaya ng saging, at sugar, confectionery and desserts na may 0.4% inflation, partikular dito ang asukal na puti. Nagtala naman ng pagbaba ng presyo nitong Abril 2024 mula sa pagtaas ng presyo noong Marso ang meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 0.2% inflation, katulad ng karne ng baboy.
Samantala, nagpakita naman ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Abril 2024 ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Bigas na may 16.4% inflation. Mais na may 3.9% inflation. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 5.3% inflation tulad ng ampalaya. Nanatili naman sa antas noong Marso 2024 ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Milk, other dairy products, and eggs na may 0.8% inflation, particular dito ang powdered milk. Oils and fats na may negative 5.9% inflation tulad ng mantika. At ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 3.4% inflation, particular dito ang luya. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation itong Abril 2024 ay bumilis sa antas na 4.1%. Noong Marso 2024, ito ay naitala sa 3.8% at 6.5% naman noong Abril 2023. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng antas ng inflation itong Abril 2024 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 6.4% inflation at 74.5% share sa pagtaas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng presyo or inflation ng food and non-alcoholic beverages sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 4.2% inflation, particular dito ang sibuyas, fish and other seafood na may 0.3% inflation tulad ng galunggong. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Abril 2024 kaysa noong Marso ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng transport na may antas na 2.6%. Ito ay may 14.9% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng transport sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng gasolina na may 3.3% inflation at ang pagtaas ng presyo ng diesel na may 3.6% inflation mula sa negative 0.8% inflation noong Marso 2024. Ang pangatlong dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Abril 2024 kaysa noong Marso sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ito ay may 0.1% inflation at 10.6% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation para sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng LPG na may 7.9% inflation. Sa mga pangkat ng pagkain sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 5.1% inflation, particular dito ang luya. Nagpakita naman ng pagtaas ng presyo nitong Abril mula sa pagbaba ng presyo noong Marso 2024 ang fish and other seafood na may 0.3% inflation, particular dito ang galunggong at vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 4.2% inflation tulad ng sibuyas. Samantala, nagtala ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Abril 2024 ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Bigas na may 25.0% inflation. Flour, bread, other bakery products, pasta products, and other cereals na may 4.3% inflation. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 1.3% inflation, particular dito ang karne ng baboy. Milk, other dairy products, and eggs na may 2.2% inflation, particular dito ang powdered milk, at fruits and nuts na may 6.6% inflation, katulad ng mangga. Nanatili naman ang pagbagsak ng presyo ng mga sumusunod na pangkat ng pagkain sa mga lugar sa labas ng National Capital Region nitong Abril 2024.
Mais na may negative 0.7% inflation. Oils and fats na may negative 4.0% inflation, partikular ang mantika, at sugar, confectionery and desserts na may negative 3.4% inflation, gaya ng asukal na pula. Ang pinakamataas na inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Abril 2024 ay naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na may 6.3% inflation mula sa 5.0% inflation noong Marso 2024. Samantala, ang may pinakamababang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Abril 2024 ay naitala sa Region 1 o Ilocos Region na may 2.4% inflation mula sa 2.2% inflation noong Marso 2024. Kung ihambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Marso 2024, 13 riyon ang nagtala ng mas mataas na inflation rates nitong Abril 2024. Ito ay ang mga riyon na may kulay asul. Samantala, ang Region 4A o Calabarzon naman ang nagtala ng mas mababang inflation nitong Abril 2024 kumpara noong Marso 2024. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Marso 2024 ang Region 5 o Bicol Region at Region 7 o Central Visayas. Nitong Abril 2024, ang inflation para sa bottom 30% income households ay bumilis sa antas na 5.2%. Noong Marso 2024, ang inflation para sa bottom 30% income households ay naitala sa antas na 4.6% at 7.4% naman noong Abril 2023. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Abril 2024 ay nasa antas na 4.4%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Abril 2024 para sa bottom 30% income households ay ang mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 8.1% inflation at 83.8% share. Nag-ambag din sa pagtaas ng antas ng inflation para sa bottom 30% income households ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may negative 1.9% inflation at 14.2% share. Ang monthly inflation data para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga serbisyo at bilihin sa bansa para sa buwan ng Abril 2024. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa ulat ng April 2024 inflation. Bago po natin simulan ang ating question and answer, nais po namin ipahayag ng ating press kits para sa ating online participants ay aming pong ipapadala via email. At ipapamigay naman po dito ang press kits para sa mga on-site participants. Para sa mga nais pong magtanong, please raise your hand to be recognized. And for those online, pakigamit po ang ating raise hand feature or send your messages via chat box. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, please state your name and organization. Ngayon, handa na po tayo. Questions? Yes, Sir Andreo Calonzo of Bloomberg. Hello, sir. Sir, nag-ease po ng bahagya yung rice prices natin, no? So, ano po yung factors kung bakit nag-ease na? Okay, yung average price ng rice ay bumaba nitong Abril, no? Ang rice inflation ay bumaba slightly, 23.9% noong Abril average for all household at the national level versus 24.4%. Ang nakita namin, bumaba ba ng konti ang world price ng rice
Nag-peak siya noong January 2024 and then may pagbaba noong Feb and March. Konti lang. So but the trajectory is that 2 months na siya dun sa world prices bumaba. So this might have impact doon sa pag-decline din ng presyo ng bigas ng konti. Thank you. Thank you, sir. Tapos sir, yung utilities natin, yung water, housing, and electricity, nag-ease din siya, no? Both nationally and sa NCR. So, what was the reason, sir? And is this sustainable given na yung consumption ng electricity because of the heat? Okay, yung nakita natin na yung National Capital Region, bumaba yung inflation rate niya. Tumaas naman dun sa areas outside NCR. Kung titingnan kasi natin yung consumption basket ng mga households sa National Capital Region saka sa areas outside the National Capital Region, medyo iba. Mas malaki ang weight ng housing, water, electricity, gas, and other fuels sa National Capital Region compared doon sa areas outside the National Capital Region. And of course, ang isa rito ay yung electricity, na yun yung bumaba. So basically, yun yung isa sa major may impact doon sa pagbaba ng inflation rate sa National Capital Region. Of course, depende yan sa presyo ng kuryente. Kung tumataas naman, may mga pagbabago rin doon sa trend natin for this particular area, which is or particular group of commodities, which is the housing, water, electricity, gas, and other fuels. Yung isa pa namin nakita, yung inflation rate natin sa rentals ay medyo nag-slight may pagbaba rin ng maliit. Ang national level, ito ay nasa 2.8% noong March at naging 2.7% noong Pebrero. At yung actual rentals paid by tenants, ito naman yung isa rin sa mataas na may mataas na weight doon sa ating inflation basket, not just at the National Capital Region but also for areas outside the National Capital Region. Thank you. Thank you, sir. Yes, we have Miss Luisa of Business World. Hi, good morning, Morning. Yusek. May we ask for the average prices of the 3 kinds of rice for April? Thank you. Okay. Again, yung Philippine Statistics Authority ay kumukuha ng datos sa tatlong subgroups ng rice natin. Ito yung regular milled, well milled, at special rice. So nitong Abril 2024, ang ating regular milled ay nasa 51 pesos and 25 centavos average price per kilo nationwide, compared sa Marso 2024 na nasa 51 pesos and 11 centavos. So may slight pagtaas siya month on month for regular milled. Dito naman sa well milled, ito ay nasa 56 pesos and 42 centavos compared noong Marso na 56 pesos and 44 centavos. So may slight reduction. Ang may reduction din tayo dito sa special rice. Noong Abril, ito ay nasa 64 pesos and 68 centavos average price per kilo versus noong Marso na nasa 64 pesos and 75 centavos per kilo. So yung medyo bumawas ng konti sa presyo, average price, yung special rice saka wheel milled rice. Tumaas slightly yung regular rice, but on overall, bumaba yung ating inflation rate sa rice. Thank you. Another follow-up, sir. You mentioned rice prices would likely remain elevated until July. Since we've seen a slight easing this month, do we expect rice prices to begin easing from here on out? Or what is the data pointing towards? Well, ang nakikita nga namin, sabi ko kanina, yung world price na tinatrack natin sa ating trade data, ilalabas ito bukas, no? Bumaba siya noong Pebrero saka Marso. Parang nag-peak siya ng January. So 2 months na siya napababa, world price. So tinatrack namin yung presyo ng Vietnam and Thailand. Dito naman sa atin, ang aming pag-calculate, yung inflation rate of the
of rice will be elevated simply because of base effect. Mababa kasi yung inflation natin ng rice last year mula January hanggang July. Tumaas siya nung August lang. So yung inflation rate would still be elevated. Although, as I've said, looking at the world prices, 2 months na siyang pababa at nakita nga natin dito, bumaba na siya nung April versus March. So depende sa production, local production, and then yung ating supply from the world market kung ito ay continuously na bababa. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Ms. Luisa. Any other questions? Yes, Sir Jackie. Hi, good morning, Good sir. morning. Sir, I just want to ask lang kung saan na-attribute yung sa may food inflation na vegetables, mga sibuyas, and others. Bakit po tumaas? Thank you, sir. May nakita tayong pagtaas ng presyo, ano. So basically ang kanina sinabi ko na yung malaki ang of course yung contribution while slightly bumaba yung ating presyo sa bigas, yung inflation rate niya mataas pa rin. Yung top 3 contributor muna no doon sa inflation rate natin at the national level. Yung una, yung bigas, ang kanyang average inflation, sabi ko kanina, 23.9% noong Abril versus 24.4% noong March. So, substantial pa rin yung contribution niya. Nag-contribute siya ng mga 46.2% sa overall inflation. Doon sa 3.8% inflation rate, nag-contribute siya ng mga 1.75 percentage points. No? So that's rice. Yung pangalawa, yung onion. May mababa na kasi ito no in the previous month. So yung onion natin ay may inflation rate tayo in particular na mga nasa minus 26.3%. Pero galing siya kasi sa minus 35.9%. So may pagtaas ng presyo. At ito ay nag-contribute ng mga 1.25 percentage points. So ito yung sa vegetables. And then yung pangatlo, yung restaurants and accommodation services. In particular, itong restaurants, cafe and the like, na may inflation rate na 5.5%. Mababa na ito compared doon sa March na 5.7, but still it contributed about 0.5 percentage points. So ito yung tatlo na mga items, group of items na nag-contribute doon sa inflation rate. Yung sa onion, ang presyo ay nakita na may bahagyang pagtaas no nitong Abril. While compared natin last year kasi mataas talaga last year, mababa na rin siya but nag-i-increase siya from March to April. Can I see the average? Tingnan lang natin yung average price. Okay, yung average price natin noong Abril, ito ay nasa 126 pesos. About 126 pesos per kilo. Both outside National Capital Region yung medyo mataas, 126 pesos and 50 centavos compared to NCR na mga nasa 90 pesos and 30 centavos. So there's disparity. Kaya medyo substantial yung increase niya or yung contribution niya sa inflation. This group, yung vegetables, doon sa areas outside the National Capital Region. Thank you. Thank you very much. Okay, we have from UNTV first. Sir, good morning po. Tanong lang po namin kung magkano po kaya yung kailangang itaas sa ating minimum wage considering na tumaas din po yung inflation rate natin ngayong buwan din po. Yung PSA ay hindi nagko-compute ng increase sa minimum wage. Ito ay nasa ibang ahensya, in particular yung ating mga regional wage board. No? Sila yung nagko-compute. Base naman sa datos ng Philippine Statistics Authority. Pero siguro ito ay tanong para dun sa mga officials ng regional wage boards. Thank you. Thank you, sir. Okay, we have a question here in front from TV5. Hi sir, I'm JC po from TV5. JC. Sir, nabanggit nyo yung pagtaas ng presyo nung onion nung April, 126 per kilo outside NCR at 90 pesos and 30 centavos noong April.
in NCR. Yun pong comparison nung March, meron po ba? Actually, hindi naman siya pagtaas more of kasi negative pa rin yung inflation, yung speed ng pagbaba mas mabagal. Kaya nag-contribute din siya doon sa inflation rate. Pababa na rin talaga yung kanyang presyo sa national average. Yung price ng onion natin, itong aming isang tinitingnan, yung red onions, January ito ay mga nasa 194 pesos and 50 centavos per kilo. Bumaba siya nung Feb ng 168 pesos on the average per kilo, and then bumaba siya nung March ng mga 138 pesos and 60 centavos per kilo. So yung adjustment niya per month, medyo substantial. Nung April, bumaba pa rin pero nasa 126 pesos per kilo. So ang kanyang negative pa rin yung inflation rate, pero yung kanyang negative inflation rate ay mas maliit. Kaya overall, kung i-compare natin, nag-contribute din siya sa ating overall inflation. Thank you. Sir, naka-apekto po ba yung ongoing na El Nino phenomenon sa Wala naman kami nakikita kasi in fact, yung ating mga provinces, lalabas ang value production and agriculture and fisheries bukas, pero wala kami nakikitang pagbaba ng volume sa onion. No? In fact, tumaas, may mga areas tayo like Occidental Mindoro na mas maraming areas na tinaniman nila ng onion. So we don't see any reduction in the production. In fact, sa import side, which will also be released tomorrow, yung foreign trade, wala tayong masyadong importation sa onion. So I think our local supply is substantial based on the data. Meron tayong medyo slightly mababa yung presyo natin, pababa yung presyo ng red onion mula January hanggang April. Thank you. Sir, but in general po, may effect po ba yung El Nino maliban po sa onion lang? Well, definitely ma-effect yung El Nino sa lahat ng agricultural products natin. Makikita niyo bukas yung ating value production in agriculture. There are particular crops na talagang affected. Just wait for it tomorrow, 9 a.m. Thank you. Thank you very much, sir. Any other questions on site? Okay, we'll proceed. We have a question online. We have from Ms. Eileen Menchas of Abante. May we also have the inflation for electricity for April and the comparative month-on-month and year-on-year? What is the average price of electricity in Metro Manila, and where is the inflation rate for electricity the highest? This would be the highest since when? Yung electricity natin, na-mention ko kanina, ang electricity inflation natin, that particular commodity in NCR nung April 2024 ay negative. Kasi kaya nga nag-contribute siya doon sa pag-slow down ng ating inflation rate. Ang inflation for electricity for the National Capital Region, negative 3.1 nitong April versus March na positive 4.3. So makikita natin na talagang bumaba. Last year, April 2023, ito ay nasa 10.6% ang inflation rate niya. So hindi naman talaga siya Eileen mataas. Ngayon yung presyo, sa kasiguro yung time series, I will just ask later on the technical staff to send you the data. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Ms. Eileen, for that question. Any other questions? Yes, we have Ms. Luisa. Transport inflation, so it was one of the main sources of the faster April inflation. Since we saw higher gasoline and Yes. diesel prices, did this also affect fares? And do you have data on this? Yung wala pa, hindi pa ganon compared sa ibang buwan na talagang mataas, lalo na last year. May nakita tayong pagtaas doon sa other passenger transport by road. Yung kanyang inflation rate ay 3.6%, last month 3.6% there. So hindi ganoon kalaki ang in fact wala kami nakikita na pag-increase
yung adjustment niya, of course, sa gasoline and diesel nung month of April, mayroon tayong nakitang mga weeks talaga na tumaas. Itong May naman, medyo may week naman na bumaba rin, ano? So baka magkaroon ng pagbabago ang ating presyo dito sa transport, particularly itong dalawang very important commodity items, yung diesel sa gasoline. So we will be tracking it on a weekly basis. Thank you. Thank you, sir. Okay, any other questions? How about for our online participants? Any other questions? Before we end our question and answer, may we request everyone to fill up the short evaluation forms sent to our meeting chat as well as in our emails. Okay. Okay, if there are no more questions, we would like to end our press conference. We would like to thank our press and media partners for joining us in the April 2024 Inflation Press Conference. Sana'y patuloy niyo po kaming suportahan. You may visit our webpage at www.psa.gov.ph for more updates. Once again, I am Janine Almeda ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat.